Magandang umaga po sa inyong lahat. Itutuloy po natin yung topic natin tungkol sa dengue fever. Particularly itong paano maiwasan ang malaking gastos na hindi po masakripisyo ang buhay ng pasyente. Meron na po akong kodigo for now para hindi ko ma-miss yung mga important points. Okay? So anyway, unang-una, okay, bago natin ituloy, as I've said yesterday, huwag kayong makikipag-argue sa inyong mga doktor, okay, kung meron silang gustong gawin para sa inyo, okay, as far as dengue fever is concerned, okay, baka sasabihin ninyo, sabi ni Dr. Ho, pwede na daw ganon. Sabi ni Dr. Ho, ganito daw. Baka makikipag-argue po kayo. Huwag naman po. Kasi po, unang-una, respeto. Okay? We have to respect, okay, your doctors. Okay? Because your doctors know best. Okay? So, meron siyang ibang estilo or meron siyang nakita sa inyo na kailangan talaga gawin. Na hindi siyempre ko nakita. No? So, it's so unfair naman to bring my opinion to your doctor na hindi ko kayo nakita, no? Okay? Bawal po makikipag-compare ng management pag hindi po nagsabay ang dalawang doktor sa pagtingin ng pasyente. Dapat right there and there sa bedside, makikipag-ano na sila na pwede sila exchange opinion kung sino mas tama, syempre, kayo masunod. Ganyan po kami mga doktor, no? Okay? So, eto na po, itutuloy po natin, ha? Okay? Para po maiwasan ma-hospital ang pasyente, no? Okay? Lalo na pag yung mga pasyente, no? Ang kanilang lagnat po ay kahit mataas, pero nagre-respond po sa paracetamol. So, pag nagre-respond po sa paracetamol, kahit bumaba po ng konti yung temperature or bumaba na to 38 degrees centigrade, maganda rin po yan, no? Kasi sa experience po natin, wala po ako nakitang or na-enkwentro na pasyente na nagre-respond sa paracetamol. Kahit bumaba sa 38, hindi totally normal na below 37.5, na hindi po sila nakalusot kahit sa bahay lang po ino-observe ang pasyente. For as long as, syempre, hindi sila nasusuka o sumusuka, okay, for as long as malakas po sila uminom ng tubig, no? Or sinabi ko po hapon, mas maganda po yung juice at saka yung gatas kasi may sustansya, may calories to fight the virus, no? Okay, lalo pag makatayo po ang pasyente at makakalakad without any support at all, or lalo pag ngumingiti ang pasyente or makakapagsalita. Ito po mga magandang signs and symptoms na pwede natin sabihin na pwede na siguro huwag muna i-confine. Pero as I've said, okay, kung sasabihin ng doktor ninyo na kailangan i-confine ang pasyente ninyo, huwag na huwag po kayo makikipag-argue sa doktor po ninyo. Okay? So, bakit kailangan bigyan natin ng paracetamol sa bahay? Every 4 hours, no? Lalo pag hindi pa umabot ng 5 days, no? Ng fever. Kasi ang dengue fever po, talagang mag-fever po for 5 days. So during these 5 days, ang style ko po, ang approach ko po sa pasyente ay talagang binibigyan ko po siya ng paracetamol round the clock kahit wala na po siyang lagnat. Bakit? Kasi po pag makalusot po yung lagnat ang pasyente, imbis na wala pong headache, at pag nag-fever siya dahil hindi siya nag-inom paracetamol, magkakaroon siya ng headache. To the point, minsan, mahihilo at magsuka siya. Siyempre, matatakot po tayo niyan. Yun pala, hindi po natin siya binigyan ng paracetamol na round the clock, no? So, yun po ang advantage ng giving round the clock paracetamol. Aside from that, in my experience, pag na-suppress po natin yung fever ng pasyente, kahit talagang hindi pa umabot ng normal na temperature, like below 37.5, kahit
hanggang 38 degrees centigrade lamang, mas mababa or rather, mas hindi po mabilis bumaba yung platelet count ng pasyente. And before I forget, ang pag-assess po ng pasyente with dengue fever, okay, ay hindi lang po kung gaano kababa yung platelet count. Ang mas importante po, kung gaano kabilis bumaba yung platelet count. For example, from 120, which is below normal, no? Kasi normal ng platelet count ay between 150 to 350. From 120, okay, bumaba ng to 100. Then later on, to 80. Then to 70. Maganda na po yan kasi hindi po mabilis. Okay? Ang nakakatakot po, or ito po yung isa sa mga basis na pwede kong sabihin na baka magsishock itong pasyente ay pag bibilis po bumaba yung platelet. Like for example, from 120, biglang bumagsak sa 70. Mamaya, biglang bumagsak sa 30. Hindi na po pwede yan. Kailangan i-confine na po ang pasyente. Especially, now which is more important, ang hematocrit. Okay? Ang number one basis ko talaga ay hematocrit. Second lang po yung platelet count. Pag mabilis umakyat ang hematocrit, like from 40, nagiging 46, 47, medyo mag-worry na po ako. Lalo na pag malakas uminom ng tubig or nakadextrose. Because we expect na kung malakas uminom ng tubig or nakaswero na po, nakadextrose na po, hindi sana mabilis umakyat ang kanyang platelet count because of adequate hydration. Okay? Pero despite the water intake or enough or more than enough water intake or intravenous fluid infusion, umakyat pa rin po mabilis yung hematocrit. Medyo, ito na po, number one basis natin na baka magsishock po ang pasyente. Okay? So, yun lang ang importante sa hematocrit at saka sa platelet count. Okay? Now, sa bahay naman po, kung pwede po sa bahay lamang, which I oftentimes do, as I've said yesterday, in 60 to 70% of my dengue fever patients, well, kung kaya uminom, syempre, painom po siya ng tubig. Pero better still, sinabi ko kahapon, mas maganda po yung gatas at saka yung sweet drinks para to provide enough calories, especially if food intake is reduced. Okay? So, kailangan po ng energy, no? From calories. Calories from carbohydrate and protein. Okay? From milk or sweet juices. Para, ito po'y panglaban sa virus ng dengue fever. Kaya po, ang gamot lang po sa ospital ay dextrose lang po lamang. Kasi, ang panglaban po, pangkontra, para maiwasan ma-shock ang pasyente ay yung water content ng dextrose. Of course, kailangan yung D5, which is 50 grams of dextrose in 1 liter of D5-NSS, which will provide only 200 calories in fact. Okay, kaya kahit sa hospital po kayo, kailangan isusupplement po natin yung dextrose solution with milk and sweet juices to provide more calories. Okay, now, pag mawala na po yung fever sa 5th day, at syempre, maglabas rin po yung rashes sa 5th day. In fact, minsan po, ang rashes sa dengue, talagang pulang-pula yung dalawang paa at parang lechon, no? At maraming mga tuldok, no? Okay? Pag lumabas po yan, wag na po kayong mag-alala. Lalo pag bumaba na po yung fever. Especially, okay? Ngumingiti na po ang pasyente, makakapagsalita ng maayos, makakalakad na po kahit walang support, no? Okay? So, hindi po totoo na makakasyak, makakableed pag tumigil po yung lagnat. As a matter of fact, ang mga pasyente po natin na serious sa hospital rather, pag mag-shock sila, ang kanilang fever ay lumampas ng 5th day. Sa 6th and 7th day, tuloy-tuloy pa rin pong fever. Yun po ang delikado because yung nga, matindi ang inflammatory reaction ng pasyente brought about by the dengue fever. Okay? So, pag matindi ang inflammatory reaction, syempre, tuloy-tuloy po yung
fever. Pag wala ng fever, wala ng inflammatory reaction, paano mag-bleed at saka mag-shock ang pasyente? Okay? Pag tuloy-tuloy ang inflammatory reaction, okay, tuloy-tuloy ang fever syempre. Okay? Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng hematocrit. Tuloy-tuloy, or rather, pag-akyat ng hematocrit. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng platelet count. Diyan po, delikado ang pasyente. Pag tuloy-tuloy po yung fever. Okay? So, yun po ang babantayan po ninyo. Huwag kayong matakot pag wala na po yung fever ang pasyente at lumabas na po yung rashes. For as long as up and about at saka communicative at saka maganda na po ang appetite ng pasyente. Marami tayong pasyente nagtatanong po sa akin, Dok, bakit hindi ka nagtutourniquet test yung ginaganon, yung iniipit dito at makikita kung meron bang petechiae? Hindi ko po ginagawa yan for more than 30 years in my private practice because there's such thing as false positive na tourniquet test. Kahit German measles, mag-positive po yan. Kahit typhoid fever, mag-positive po yan. Kaya, hindi po ginagawa yan. Just like yung dengue test na binanggit ko po kapon, hindi ko po yan nire-request kasi maraming false positive at marami rin po false negative. Now, bihira ko lang po nag-request ng CBC every 8 hours, lalo pag sa hospital, lalo pag alam na po natin, lusot na po yung pasyente. Ibig sabihin, mabagal bumaba ang platelet, mabagal umakyat ng hematocrit, nakakapagsalita, ngumingiti, nakakalakad. No? Okay, at kumakain naman po ng maayos. Kaya po, hindi ko rin request ng serial CBC every 8 hours. Because, syempre, kahit ma-charge sa field at minsan excess na nga eh. So, mahirap po kung pagastusin po natin ang pasyente or kanyang bantay or kanyang parents unnecessarily. Okay? In fact, okay, madalas po ko po, hindi lang madalas, sa lahat ng pasyente na dengue ko po, hindi ko po hinihintay na mag-akyat yung platelet count nila to 100,000. Kasi pag alam ko nakakalusot na po sila, pinapauwi ko na po sila kaagad kahit hindi pa umabot ng 100,000. The lowest platelet count ng pasyente na pinauwi ko was 14,000 lamang. 14! Kasi itong pasyente ayaw umuwi. No? Kasi natakot ang nanay. Okay? Itutuloy po natin ang ating video recording sa susunod po tungkol sa dengue fever. Maraming salamat po.